Hi, mga maangas, mga kababayan kong maastig dyan. Magandang araw sa inyong lahat. Muli binabati ko kayo ng napaka-cute na umaga, oras at break time nyo ngayong araw na ito. Magandang gabi, magandang umaga sa inyong lahat. Now, sabi ko sa inyo, walang katapusang sermonan to mga kababayan. Dahil pagkatapos ni Rocky, si Harry Rocky na sinermonan si Speaker Tambaluslos, meron na namang isang maangas na sumermon. At hindi lang sermon to ha mga kababayan. Ito ay ito ay preaching. Nag-preach walang iba kundi si Joel Villanueva. Alam naman natin mga kababayan ko sa mga hindi nakakaalam, si Joel Villanueva ay nakita ko na yan na paano mag-preach. Kaya hindi bago sa akin yung paano siya bumitaw ng kanyang pagiging isang anong tawag doon, yung pagiging passionate. Yeah? Passionate siya magbitaw ng salita, lalo na pag nasa kalagitnaan ng kanyang mensahe ay talagang marunong mag-preach yan si Joel Villanueva. Pero sa mga hindi nakakaalam, ngayon lang natin nakita na nagsalita siya dyan sa Senate na parang nagpipreach siya doon. Pero yung basa ko dito mga kababayan kong maangas, yung kanyang preaching ay parang pagsermon kay Tambi. Sinirmonan niya si Tambi no, na dahil dito sa PI, dahil sa PI na ito. Kung titingnan niyo yung diction ni Joel Villanueva, talagang mapiyok-piyok siya, no? So, ibig sabihin, siya, passionate talaga. Talagang galing sa puso niya yung sinasabi niya, no? So, no wonder talaga. Alam niyo naman nangyayari, walang umaamin talaga. Walang umaamin diyan sa Congress. Para po sa akin, mga kababayan, ay napakababa na yung moral ng Congress. Ang mga taong bayan ay galit na galit talaga sila dito sa Congress. Magmula nung panggigipit nila kay Sara, kay PRRD, sa Isiminay, kay Casilis at Lorraine Badoy, at yung mga tatlong itlog sa Kamara, pati na rin yon. Yun yung dahilan kaya galit na galit ang mga taong bayan ngayon. Nakatingin sila dun sa mga bagay na imbis na ang maganda ang access natin sa government o yung nararamdaman natin o yung na-experience natin sa government. Hindi, parang napakadumi, parang parang bumabalik ulit tayo dun sa maruming politika, no? Parang nandun na naman yung mga basurang mga political agenda na karimari-marim. At iwan ko, kayo na po ang bahalang magsalita kung ano po yun. Napaka mas mabaho pa sa amoy ng tae. Yung para silang mga aso, no? Para silang mga aso na nagkakahulan pagkatapos wala silang ginawang maganda, no? Kundi paipalan na lang. Okay, ngunit mga kababayan kong mga maangas, tingnan natin ngayon ang sermon ni Joel Villanueva kay Tambi. At tingnan natin yung kanyang yung diction niya, no? Paano yung diction? Matatawa kayo dito pero passionate. Okay? Tara. Ginoong Pangulo, ako ho ay humahanga sa ating kasama dito sa Senado sapagkat alam ko ho, siya ho ay taga Davao, taga Bohol, ngunit malalalim yung Tagalog na ginamit, Pilipino na ginamit ng ating kasama dito sa Senado. Natatandaan ko ho yung binanggit niyang isang salita, naghihikahos, nagdarahop. Ginoong Pangulo, ako po, habang nakikinig ako sa ating kasamahan dito sa Senado, hindi ko mapigil kung hindi mapukaw yung silakbo ng aking dugo sapagkat binabanggit ng ating kasamahan
yung pananamantala. Gaano ho ba kabigat yung ginagawang pananamantala na ating nararanasan sa ngayon, Ginoong Pangulo, na isang Pilipino, idadanggel mo yung salapi mula sa DSWD, yung pangako na ikaw ay pipirma kapalit ang ayuda ng pamahalaan, yung pangako na pipirma ka lang, makakasama ka na sa mabibigyan ng biyaya ng mga politiko. Kapalit ang iyong pirma. Ito ba yung insulto, Mr. President? Ito ba yung insulto sa iyo, Mr. President? Ito ba yung insulto sa ating institusyon sapagkat ang bawat isa na nagluklok sa atin bilang senador ng Republika ng Pilipinas, nung tayo po ay binoto bilang kinatawan nila as national leaders, Mr. President. Not as district representatives, not as party list representatives, but national leaders. Is this an insult, Mr. President? Is this disenfranchisement, Mr. President? Disenfranchisement of the very sacred right of every Filipino, the right to suffrage, Mr. President. May we know the thoughts of the gentleman from Davao, Mr. President? Well, Mr. President, Ginoong Pangulo, as I speak before you today, Mr. President, I am hearing and seeing some news reports from leaders of the other chamber quoting this representation's name, Mr. President, na may ebidensya daw po ba, Mr. President? Ginoong Pangulo, gusto kong banggitin sa bulwagang ito, kahapon nag-launch tayo sa social media lamang, Mr. President, para sa mga lalaki at babaeng nabudol, nasamantala, at na-realize nila na sila'y niloko at ginoyo ng pekeng initiative na ito, PI din, Mr. President. After 24 hours, Mr. President, libo-libong complaints, picture ng text messages, picture ng mga aktibidades, Mr. President, ang ating nakalap. 90%, Ginoong Pangulo, 90% ng mga nagrereklamo, sinasabi ang pangalan ng kongresista, pangalan ng mga staff ng kongresista, pangalan ng mga chiefs of staff ng kongresista. Mr. President, nagkataon lang ho ba ito? Nagkataon lang ho ba ito, Mr. President? Ang tanong ko. Sa tingin niyo po, Ginoong Pangulo, kayo po na nagsabi na meron din po kayong nakausap na ilang kongresista. Meron din po ako. Alam niyo, Ginoong Pangulo, napakasakit po para sa akin magsalita ng ganito dahil galing po tayo sa House of Representatives. Kayo, Ginoong Pangulo, Senator Risa, Senator Sani, Senator JB, Senator Win, Senator Mark, lahat po tayo galing ng House of Representatives. Ako po, Ginoong Pangulo, wala akong Joel Villanueva kung walang House of Representatives. Lahat ho ng natutunan ko, paano ako makakapag-contribute for nation building, natutunan ko sa House of Representatives. Kaya masakit po sa akin, Ginoong Pangulo, ang makita 90% ng reklamo, House of Representatives. Nagkataon ho ba ito, Ginoong Pangulo? Magsasalita na po ako, yung alam ko ho, personal, hindi lang yung sinumbong sa akin na sinasabi kong 90%. Sa aking lalawigan, ito yung pinakamasakit. Lalawigang tinubuan ko, Mr. President. 20 taon mahigit ang hinintay bago nagkaroon ng representante ang dakilang lalawigan ng Bulacan dito sa bulwagang ito. Tapos may ganito, Mr. President. Nakausap ko yung mga konsihal, nakausap ko yung mga kapitan, nakausap ko pati toda, Mr. President, na ginamit ng mga kongresista doon. Doon nga po sa Hagunoy, pinapirma sila. Sa Hagunoy, Bulacan, hindi alam kung ano yung pinipirmahan. Meron pang iba, sabi, online game lang. Nanalo kang 300 pesos, i-Gcash sa'yo. Bigay mo lang yung telepono mo. Nandito po. At hindi kagaya noong mga nagpalabas ng TV ad at nagpupush ng peking inisyatibo na ito, hindi nila mapinpoint kung sino sila. Handa po ako ibigay ito. Handa akong sabihin kung sino itong mga ito. Ipakita itong mga ebidensya na ito, Mr. President.
I'm just wondering, Mr. President, bakit ganito? Nakita ko po si Senator Cynthia Villar, galing din po sa House of Representatives. Bakit ganito, Ginoong Pangulo? Hindi ho ba pagpapalit ng kalye, pangalan ng kalye dito sa Pilipinas, pag pinapalitan po ang kalye, pangalan ng kalye, Ginoong Pangulo, matanong ko po ang ating distinguished colleague, pag pinapalitan po ba ang kalye, pangalan ng kalye dito sa Pilipinas, pagkatapos po bang maipasa sa House of Representatives, batas na po ito, palitan na ang kalye? Hindi pa, Ginoong Pangulo. May Senado pa. Dadaan pa yan sa Senado. Pagkatapos may BICAM. Mr. President, hindi pangalan ng kalye ang pinapalitan. Kaluluwa ng bayan natin ang pinapalitan. Na for almost 40 years hindi ginagalaw. Na for almost 40 years hindi basta-basta pinakikialaman. Bakit? Kaluluwa ng bayan to. Now you see with your own eyes on television. Now you hear the complaints of the people. And I will use and borrow the words of Senator Bato de la Rosa, yung mga nagdarahop, yung mga naghihikahos, mga nangangailangan ng tulong, nangangailangan ng ayuda ng gobyerno, umaasa sa tulong ng gobyerno, pagsasamantalahan natin para lamang ma-extend ang termino natin, para lamang ma-abolish ang Senado. Mr. President, kung gusto ng taong bayang i-abolish ang Senado, I don't mind. If it is the will of the people, I don't mind. Ano mang klaseng gusto ng ating mga kababayan, dalhin man ang ating bayan sa kangkungan, dalhin man ang ating bayan sa impyerno, kung yan ang gusto ng taong bayan, susunod tayo. Rerespetuhin natin. Pero Mr. President, Ginoong Pangulo, kung ayuda ng gobyerno, ipagkakait mo. Kung hindi ka pipirma, Hindi ka makatanggap. hindi ka makakatanggap. At ano ito? Katang-isip ni Senator Bato de la Rosa? Katang-isip ni Joel Villanueva? Bakit hindi natin tanungin ang bayan? Bakit hindi natin tanungin si Juan de la Cruz? Ito ba ay people's initiative? Mr. President, I can go on and on, but I just wanted to also ask our dear colleague, where do we go from here, Mr. President? How do you want this privileged speech, Mr. President? Pagkatapos nating i-refer, and I suppose, if I may, mamaya ay i-refer ito dun sa committee ni Senator Amy Marcos ng Committee on Electoral Reforms and People's Participation. Ano yung pwede nating magawa dito, Mr. President? Ngayon na pagkatapos ng meeting ng ating pinuno ng Senado at ng pinuno ng Kamara de Representantes na tayo po'y nagsunog ng kilay para ayusin at siguruhin yung mga gusto kuno ng ating mga kausap na marami din naman sa atin pabor doon sa economic provisions, kaya nga po natin pinasa yung Public Services Act. 5 sektor lang yung hindi natin pinagalaw na magkaroon ng 100% ownership, Mr. President. Ngayon, Mr. President, where do we go from here? Kailangan pa ba nating ispilingin yan, Mr. President? Kailangan pa bang i-memorize yan kung seryoso yung ating mga kausap, Mr. President? Sa pagpapasa nitong joint resolution na ito? That's my question, Mr. President. Well, Mr. President, if I may add,